Itinalulubog po namin ang inyong pagkakatabi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo. Ang mamamuna po sa ating pagdiriwang ngayon sa para ay si Reverendo Father Benjo Cabota, katuwang na rektor ng Kaesasyon. Magsigaling po tayo. Pagpupuri at luwalhati sa Diyos na nagbigay sa atin ng mga dakilang apostol na sina Pedro at Pablo. Ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay sumainyo na. At sumainyo. Bawat Eucharistia ay isang hamon ng pagpapanibagong sigla na ipinangako sa Panginoon ang tayo'y binigyan. Sandali tayo manahimik at magsulit kung gaano tayo naging tapat sa gayong pangako. Hilingin natin ngayon ang kapatawaran ng Diyos. Panginoong Jesus, ipinakita mo sa amin ang daang patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, inihabilin mo ang iyong simbahan sa pamumuno ni Pedro. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, tinawag mo si Pablo upang mangaral sa mga Hentil. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos ang kaligtasan, sa lumay na
makapangyarihan. Ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan nina San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng reliyon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiago, kapatid ni Juan. Nang makita niya ito ay ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang levadura. Pagkadakip kay Pedro, ito ay ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawang. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nananatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya ay taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawang. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka at magsuot ng panyapa," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka at sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa unang at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naabi, makinig, matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin
Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat ng takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking dahon at sinda. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat dinabi ko ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y niligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking dahon at sinda. Anghel ang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y tinupok ko. Ang galing ng puon, hanapin masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya at nagligtas ay may tuturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking dahon at sinda. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking dahon at sinda. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ng Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagpalito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsimahin po tayo. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos.
Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pa, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino ang tao, kundi ang aking Ama nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang simbahan, ang aking simbahan, at hindi mga pananaig sa kanya, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon po pinagdiriwang natin ang dakilang pakisahan ni San Pedro at San Pablo, ang tinatawag natin founding fathers of our church. At ang petsa na June 29 ay kahit na ang araw pumata, Lunes, Sabado o Linggo ay pinagdiriwang ito. Bakit? Dahil dito nakasalalay ang ating pananampalataya, ang ating pananampalataya Romano Katoliko. Dito rin po ang araw kung saan ay na-found yung bayan ng Roma. No? Si Romulus ang nag-found ito, he established the city of Rome, kaya pinangalan sa kanyang pangalan, Romulus. Kaya yung ating mga early Christian fathers, they were very wise. Ang sabi nila para hindi lang maalala itong petsa ito bilang pagtatatag ng bayan ng Roma, ginawa nila ito ang kanilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo para ipagdiwang ang kanilang pagkabuhay sa buhay na walang hanggan sa araw na ito for the spiritual church of Rome, for the spiritual Rome. No? Kaya kahit na ng araw, ito ay pinagdiriwang natin. Titignan po natin kung gaano kahalaga at anong kaugnayan nito sa ating buhay. Doon sa ating mga pagbasa, sa unang pagbasa, sa ikalawa at dito, merong sinasabi si Jesus na hindi natin narinig. Huwag kang matakot. Ang Diyos ang siya magliligtas sa iyo. Dito narinig natin, no? Sinabi ni Jesus, sa iyo, Pedro, itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapapanalig kahit na ang kapangyarihan ng kamatayan. We are so assured by Christ. We are so assured by God that He will be with us till the end of time. Nang ating pananampalataya ay matibay ang pundasyon dahil si Kristo mismo ang nagtagal ng ating pananampalataya. Kaya ako nung mga unang taon pa lang ako naging pari kapag pinagdiriwang ang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, mayroong konting turot sa aking puso. Bakit? Si San Pedro at si San Pablo ang patron ng Holy Apostles Senior Seminary. Ngayon po mga young professionals aged from 25 to 40 ay doon pumapasok. No? At least meron kang 2 years working experience at ikaw ay graduate ng 4-year course. Ayan, parang inano ko na rin yung Senior Seminary ng Holy Apostles. 3 beses ako nag-apply sa Holy Apostles. 3 beses ako ni-reject. 3 beses ako na-deny. Kung mahina ang aking pananampalataya at ang aking kalooban, ang kagustuhan ng paging pari, hindi na sana ako naging pari. No?
I was denied 3 times like Christ. No, kaya lang, nung napasok ko sa UST Central Seminary, nagpasalamat ako dahil siguro kung doon ako sa Holy Apostles natanggap bilang seminarista, baka hindi ako natuloy bilang pari. Sobrang strict sila ko. No? At nabalitaan ko pa na ang tawag pala nila doon sa seminary ng Holy Apostles ay Holy As. No? Holy Apostles Senior Seminary. Kaya buti na lang. No? Hindi ako din na lang. Kung isusubok kay Father David, no? At saka kay Father Robbie, baka mag-aral. At ngayon po, meron pong kwento kay San Pedro. No, habang siya naglalakad doon sa Roma, meron isang ilalim na lumapit sa kanya at humihingi ng tulong at actually naghihingi ng limos. At ang sagot ni San Pedro, "Silver and gold I have none, but what I have I can give. In the name of Jesus Christ, rise up and walk." At nakalakad ang lungkot. Centuries later, meron isang monghe nagpunta sa Roma para makita niya, makausap niya, yung Santo Papa, na noon ay si Julius II. At ipinakita sa kanya yung Santo Papa, yung lahat ng mga kayamanan ng simbahan. Room after room, pinakita niya yung mga art collections, lahat ng mga diamante, lahat ng mga inihigalo sa Santo Papa through the years at naipon na kayamanan ng simbahan. Kaya sabi ni Julius II, the successor of Peter will no longer say, "Silver and gold I have none." And the monk answered, "Neither can you say, by the name of Jesus Christ, rise up and walk." Maaaring nakalimutan na natin sa ating din ang tunay nating pakay, ang tunay nating misyon. Ibinigay kay San Pedro at kay San Pablo ang pangangasiwa ng ating simbahan. At tayo din, pagka ni Pedro at ni Pablo, nang binigyan sila ng bagong pangalan. Alam natin na Simon ang dami niyang pangalan, si Pedro, at Saul ang pangalan ni Pablo. Pero nung binigyan sila ng bagong pangalan, binigyan sila ng bagong misyon. Ipalagaman ang katotohanan. No, meron pong salitang Grego, yung parhenas. Ang ibig sabihin ay the ability to speak the truth. No, huwag tayong matatakot na magsalita ng katotohanan. Kaming mga pari, no? Kapag kami ay nagsalita sa isang bagay ukol sa moral na pamumuhay o sa ating pananampalataya, kadalasan ay kami ay nami-misinterpret, nabibigyan ng maling kahulugan ang aming mga sinasabi, ang aming mga ginagawa. Nagmamarunong lagi, nagmamalinis lagi. Hindi naman po kami, no? We do not claim that we are saints. We do not claim that we are sinless. Kaya lang, ito ang aming misyon. Ipahayag ang katotohanan. Kahit na magaling ang mga tao, kahit na atakihin kami ng mga tao, kahit na suklaman kami ng mga tao, ito ang aming paninindigan, ang katotohanan. Meron mga ibang tao, siguro ay pinanganak na sinungaling. Anong tawag natin doon? Congenital liar. No? Pinanganak na sinungaling. Natatakot sila magsabi ng katotohanan at ipanindigan ang katotohanan. Kanina katulagaw na ito. Nung ito ay nabuot sa ibabaw ng kanta, narito na siya sa Book of the Gospel. Buti pa yung langaw, masugid na tagasunod ng salita ng Diyos. No? Sana tayo gano'n din. No? Sa ating misyon, sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag tayo matakot. Kahit na alimustahin tayo ng ibang tao, kahit na masamain tayo, dahil ipinaninindigan natin ang katotohanan ang salita ng Diyos, huwag tayong matakot. Kasama natin si Jesus. Ito ang pangako niya. Merong isang missionary na lalaya para sa ibang bayan. No? Nag-interview siya ng mga prospective missionaries. Iisa lang ang kanyang tanong. Ano ang pakay mo at gusto mo maging misyonero? At ang sagot nila, no, pare-pareho, dahil ito ang iniutos ng ating Panginoong Jesucristo, ipalaganan ang katotohanan. Sabi naman ng isa, milyon-milyon ang namamatay ng mga tao, hindi nila nakikilala si Jesus. Kaya gusto ko ibalita, ipahayag. No? Pero sabi ng leader ng mission na yun,
walang sumagot ng tama. Dahil kung ano ang iyong mga reasons, bakit ay hindi ka magtatagumpay kung hindi sapat ang iyong pag-ibig kay Kristo. Isa lamang ang requirement, matinding pagmamahal kay Kristo. Bago tayo makasunod, bago tayo makagawa ng kahit na ano, lahat sa ngalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Yung mga magulang, yung mga anak, nagpapadasal para sa kanilang mga anak, para sa kanilang mga magulang, para sa kaligtasan, para magumaling. Nakakalimutan niyo na tayong lahat ay kapangyarihan magpagaling. Sa ngalan ni Heso Kristo, pinagagaling ko, itinataas ko, pinapahilog ko sa Diyos ang iyong mga sakit. Lahat tayo dahil tayo ay may binyagan. Kaya nung tayo ay binyagan, nagkaroon tayo ng pangalan. At yung pangalan na yun na nagbibigay sa atin na tunay na kapangyarihan natin para ipahayag at ipalaganap ang kaharian ng Diyos. At yung pangalan na yun, walang iba kung hindi ang Kristiyano. Pangalan ni Kristo nakakapit sa ating pagkatao. Meron tayong misyon, bawat isa sa atin. Kaya ating ipinagdiriwang ngayon ang ating mga ama at haligi ng ating pananampalataya, simbahang Katoliko, para sabihin sa atin kung paano nila hinarap ang lahat ng mga dusa, kung paano nila hinarap ang lahat ng mga paghihirap, at sa pagbibigay ng kanilang sariling buhay, ay nagkaroon sila ng tagumpay. Dahil isa lamang ang kanilang pinanindigan, ang katotohanan, at ginawa nila ito dahil sa pag-ibig kay Jesus. Amen. Magsitayo po tayo. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang paghirang kina Pedro at Pablo para sa mabigat na tungkuling mamuno at mamatnubay sa simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami iyong mga saksi. Panginoon, gawin mo kami iyong mga saksi. Para sa simbahan, nawa, sa harap ng mga hamon na suliranin, makapagpatuloy ito sa pagtitiwala si Kristo ang siyang namamatubay at nagpapastol dito sa tulong ng mga apostol.
Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami iyong mga saksi. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, relihiyoso at mga nanununo, nawa, sa tungkulin nilang pangangaral, sila ay magabayan tulad ng mga apostol na sina Pedro at Pablo ng pag-ibig ni Kristo sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami iyong mga saksi. Para sa mga namumuno sa atin, sa mga tanggapang pambansa at lokal, nawa, sa halimbawa ng mga apostol na sila Pedro at Pablo, makilala nila ang tunay na namumuno ay nasa paglilingkod ng may kababaang loob, matibay na pagtitiwala sa Panginoon at kahandaang humarap sa mga pagsubok at pagtitiis. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami iyong mga saksi. Para sa lahat ng Kristiyanong dumaranas sa mga kahirapan sa pananampalataya, nawa, makatagpo sila ng lakas at sigla sa halimbawa nila Pedro at Pablo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami iyong mga saksi. Para sa mga naglilingkod sa mahihirap na misyon, nawa, magdulot sa kanila ng inspirasyon ang lakas ng loob at pananampalataya nila Pedro at Pablo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami iyong mga saksi. Ipanalangin natin ang ating mga pansarili na ilan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami iyong mga saksi. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo at binigyan mo ang iyong simbahan ng mga pinunong tulad ni Pedro at Pablo. Sa aming mga paghihirap at kahinaan, gabayan nawa kami ng kanilang mga panalangin tungo sa katapatan at pagmamahal sa iyong simbahan. Sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo. Puri, puri,
Magdalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay talugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon yung pagkataas sa iyong mga kamay sa kapurihan at karapatan sa ating kapakinabangan at buong sambayanan niyang banal. Ang manamay lumikha, ang mga alay na aming inihahalog para sambahin ang ngalan mo, ay pagtubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalagaan sa iyo, para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa iyo din, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat siya at kasamahan. Ang manaming makapangyarihan, tunay na marapan na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayon aming ikagalang na si San Pedro at San Pablo ay kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilagana. Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila natamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinadakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos sa mga mundo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaigaasan. Ilang na marigo sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya ang pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinadhati-hati niya iyon, pinabuot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Dahil di naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayin po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong nilalaban na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalihain mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kabayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahingan na may pag-asa sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagkitabatid kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ang kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdimo ang gawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos dahil tayo ay, ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, lakas loob tayo, dumulog sa Ama. sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo. Pahayag natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ang karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilog po ang lahat at ating lisanin ang manalangin para sa kapayapaan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa labanan ng pagkawasak ng kapaligiran ipinagkaloob niya sa amin, bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganan ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibago ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, pagkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalina sa halip na kalinain, maglingkod sa halip ng paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karangyaan at punuin niyo kami ng inyong pag-ibig at kalwalhatian. Pagtuturutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, rin ang kapayapaan. Ipadalangin mo. Magsasayo po tayo. Madalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapabuhay nawa bilang iyong sambayanan na nanatili sa itinuro ng mga apostol.
sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdaming isipan at pinatatag ng iyong pamamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sandali po namin hinihiling ang iyong pagsiya. Inaanyayahan ng mga mag-asawa sa isang marriage encounter weekend seminar sa ika-12 at ika-13 ng Hulyo sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ay walang bayan at gagamitin sa Serbian Hall dito sa Quezon Valley sa pagtataguyod ng Hearts of Jesus and Mary Prayer Community OLT Prayer Group. Para sa mga karagdagan at kaalaman, makipag-ugnayan ko lang sa tanggalan ng Quezon Valley. Maraming pong salamat ang gabihan na natin ng mundo sa pagkasmas. Sumainyo ang Panginoon. At sa rin, Magsiyo po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Itinamin kayo ng Panginoon sa loob ng kanyang simbahan. Itinatag niya sa bato ng pananampalataya ni Pedro. Pagkalooban nawa kayo ng pananampalataya, hindi magmamali. Amen. Pinagkalooban kayo ng kaalaman sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagsisikap at pangaral ni San Pablo. Humango nawa kayo sa kanyang halimbawa ng inspirasyon para akayin ang inyong kapwa kay Kristo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Amen. Nawa ang mga susi ni Pedro at ang mga salita ni Pablo, ang kanilang pagbibigay saksi at ang mga panalangin ay mag-akay sa inyo sa kagalakan ng tahanan natamo ni Pedro sa pamamagitan ng kanyang krus at ni Pablo sa pamamagitan ng espada. Amen. At sumainyo ang pagpapala ng dakilang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.